The silence that makes your heartbeat can hear from the Lord. Silence in a quiet time. In a quiet time of your life. Hindi ko alam kung kaninong message to, kapatid. Hindi ko alam kung kaninong message to, kapatid. If you are in the darkest moment right now, don't lose your hope. Don't lose your hope. Don't lose your hope. That in the darkness of your life, and that burial of your status of your life, there will be a growing seed, a growing process that God will do unto you. Oh, praise be the living God. Praise be the living God. If you only can see, if we only absorb, if we can only truly rely on the Lord, you can see how God manifests in our life. Oh, praise God. Hallelujah. 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 Nobody can encourage you. You and God alone will deal for that kind of situation. Hindi mo mapapagsabihan, hindi ka makapag-trust sa kapatid mo. But trust me, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. And God will open up. God will open up. God is teaching us to rely on God, rely on God, rely on God, rely on God. Rely on God, rely on God. Pansamantalang kaligayahan lang nararamdaman natin dito. Huwag kang mag-rely dito sa mundo na nakakaramdam ka ng kasiyahan lang. May katapusan yan. Panghawakan mo yung sinasabi ng Panginoon na bawat isa sa atin. Keep trusting me. Keep trusting, keep showing up to the Lord. Huwag kang magsawang lalapit sa Panginoon. Anumang kasalanan mo, anumang bagay na pinagdadaanan mo, huwag kang magsawa, huwag kang magtago sa Panginoon. Hindi kailangan ng Panginoon ang maskara mo. Kailangan ng Panginoon ang bukas na puso mo, ang bukas na isipan mo, ang bukas na katao mo na haharap sa Kanya. At doon mismo mararanasan mo
one another. That's the only thing we can share. That's the only thing, gift, we can share to your neighbor right now. Let's encourage one another and pray right now. Pray to the Lord and pray and start praying to the Lord. Let us pray to the Lord. Invite the presence of the Lord. Pray for the encouragement. Pray for a teachable heart. Pray for a perspective, good perspective in life. Pray and pray and pray and pray. Pray and pray. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa umaga nito, Panginoon. Hallelujah. Thank you for your embrace, O God. Thank you for your Holy Spirit. Thank you for your undying love with us. Hallelujah. Thank you for the miracles. Hallelujah. Thank you for your amazing grace in our lives, O God. We believe that your ways is not our ways, O God. Marami ka pong ginagawang kamangha-mangha sa aming mga buhay. Although we are facing trials, O God, although we are facing crisis in lives, O God, but you are still faithful. Hallelujah. That's why we thank you so much, O God. We thank you for this wonderful day, O God, once again. Hallelujah. Because we are all here to praise and worship your name, O God. We believe that it is not an accident kung bakit nandito kami sa bahay-sambahan na ito, Panginoon. Lord, you have a purpose. You have a plan, O God. Meron kang gustong ibigay sa aming mga buhay. Kaya po nagpapasalamat kami, Panginoon. Lord, salamat po sa iyong yakap, Panginoon, na pinaramdam mo sa amin. Kaya po sa oras na ito, Panginoon, as we are feeling, oh God, your presence, Lord, once again, it's time to hear your words, oh God. We believe, oh God, that your words give us a good direction in our lives. We believe, oh God, that your words give us encouragement, oh God, that whenever we face trials, that whenever we face problems or crises in our lives, oh God, Lord, your words, doon po kami huhugot, Panginoon. Doon kami kukuha ng lakas, Panginoon. Kaya po sa oras na ito, Panginoon, whatever be your words na mapapakinggan namin sa umaga dito, Panginoon, Lord, help us, Lord, to plan in the deepest part of our lives, oh God, in our hearts, oh God, in our minds, oh Lord God, that whenever, oh God, we face problems, Lord, we believe that your words give us encouragement. O pinapalakas na kami, Panginoon, para po harapin yung mga pagsubok sa buhay. Kaya po sa oras na ito, Panginoon, whatever be the work of the enemy, to distract, oh God, na hindi namin mapakinggan ang iyong mga salita, Panginoon, Lord. Kung may mga tao, may mga iniisip na problema dito, Panginoon, dahil Panginoon, sa crisis sa buhay, Panginoon, na yun ang aagaw para hindi sila makapagtuko sa panginginig ng iyong banal na salita, Panginoon, Lord, in Jesus' name. In Jesus' name. May your Holy Spirit, oh God, unite us to hear your words, oh God. May your Holy Spirit, oh God, give us more understanding to your words, oh God. Not only understanding, oh God, may your Holy Spirit help us to apply your words, oh God. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, and even thy servant, oh God. Lord, before I preach your word, Lord, I acknowledge all my weaknesses. I acknowledge all my limitations, oh God. Marami man po ang pagkukulang sa inyong harapan, Panginoon, but Lord, I thank you because of your favor, oh God. Because of your grace. Pinapatawad mo po ang Panginoon sa mga pagkukulang po. And that's why, Lord, I stand at the front of these people, sharing your words today. And whatever be your words that you want to give with them, oh God, Lord, may you bless it. May you bless it, oh God, na makita sa kanilang pang-araw-araw na buhay, Panginoon. Lord, salamat. Salamat dahil lagi ka pong napakatapat sa aming mga buhay. Hindi ka po nagkukulang
na ang iyong oras, Panginoon, ay tamang-tama lagi sa paggalaw sa aming mga buhay, Panginoon. And that's why we thank you so much, oh God. We thank you so much, Lord. Lord, hindi po kami lalabas dito, Panginoon, na hindi dala-dala yung pagpapalang dinagdag mo sa aming mga buhay. Hindi po kami lalabas dito, Panginoon, na hindi matugunan yung aming mga panalangin, Panginoon. Hindi po kami lalabas dito, Panginoon, na hindi po makuha yung solusyon ng aming mga problema, Panginoon. Hindi po kami lalabas dito, Panginoon, na hindi magagamot yung mga may kapansanan sa kanilang physical na pangangatawan, Panginoon. Lord, salamat po ni Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, gusto mo rin pong mag-testify sa Panginoon, mga kapatid. Truly that God is so faithful in our lives. Kahit po kami, yung sinabi ko sa inyo noon na, ayun, kahit din po kami sa company po namin ay nadaanan din ng pagsubok sa buhay dahil 3 buwan na rin po akong nakakaltasan ng sweldo. No? Sabi ko nung walang trabaho, may sweldo. Nung hindi pumapasok, buo ang sweldo. Pero nung pumapasok, saka naman, binawasan. Parang baliktad, no? Nang may kumikita na, nagmamaniobra na, nagpapangsyon na, pero yan yung naman yung time na nabawasan. But hindi pa ako nagreklamo kay Lord. Dahil wala pa akong karapatang magreklamo kay Lord. Dahil nakita ko naman yung sitwasyon. Amen. Although, sabi ko, pagsubok, although sinabi ko, siguro ito yung mga bagay kung may gusto ipakita ang Diyos sa aking buhay. Amen. Dahil kahit sino naman, yung standard kasi ng pamumuhay po natin, mabawasan ka na, marami kang binabayaran, marami kang pan. Para pang minsan ano ba yun? Mararatol din ang yung problema, ang yung isipan. But I thank God. Kasi mula nung nabawasan, nagkaroon din ako ng minsan na pagtatanong sa Panginoon. Pero nung tinignan ko yung sarili ko, hindi ko, wala pala akong karapatang magtanong magreklamo kay Lord. Dahil nakita ko naman yung sitwasyon. May anak po kami, mahirap magpa-check up pag wala palang health card, mahal. Totoo po yun. Yung kasama ko sa trabaho, nagpa-check up lang, nasa 300 plus. Tapos yung vaccine ng anak ko, hindi natuloy dahil kapag wala kang health card, napakamahal. Amen. Totoo po yan. Sinong magpa-check up dito na walang health card? Ubos ng tira mo. But we thank God. Kasi ang company ko dati, yung unang anak ko, hindi ko nga nabisahan, hindi ko nga nakuha ng health card. Pero itong pangalawa, dahil alam siguro ni Lord na pandemic, hindi maiuwi, gumawa na si Lord ng kaparaanan. Ngayon may health card na siya. Amen. Lumabas nung nakaraang araw yung health card niya. Kaya sabi ko, Lord, blessing, isa pong malaking pagpapala. Tapos yung visa niya na lang hinihintay namin. Kaya yun, mapapasama na rin sa visa ko. Makakakuha na rin siya ng 3 taon na visa. Tatrabaho na gusto. Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Kasi doon ko nakita yung paggalaw ni Lord. Yung unang anak ko namin, hindi namin nabisahan. Dahil hindi inalaw ng company ko noon. Pero ngayon, thank God. Kasi inalaw na ng company. Kaya doon ko nakita na sa oras ng pandemic, sabi ko, mahirap umuwi nung kasagsagan eh. Diba? Sabi ko, uyuwi na lang yan. Pero mahal ng ticket. Kaya sabi ko, yun, napakagaling talaga ni Lord. Kung kailan mo kailangan siya, tama yung kanta, no? Kung kailan kailangan siya, lagi po siyang andun. Amen. Hindi po siya nawawala. Kaya po kami ay nagpapasalamat sa Panginoon. Nakabaksin na rin po siya. Ilang araw na yung baksin niya? Naka-3 days. Sunday siya nakapabaksin na siya. Ang second vaccine niya sa December, kaya nagpapasalamat kami kay Lord. Kahit ipacheck up na namin na medyo magaan-gaan na rin. Kasi nakatikit na rin sa health card ko. Kaya sabi ko, Lord, salamat. Kaya po, sa oras ng pandemic pala, sa oras ng crisis sa buhay, pag ang Diyos ko ang gumalaw, walang crisis. Amen. Tignan nyo lang kayo may trabaho. Tignan nyo si Sister Telma, sabi niya, 15 months na walang visa. 22,000 ang bite niya. But God, tignan nyo yung ginawa ng Diyos sa kanya, no? Grabe, no?
Ganyan po si Lord, kapag tayo pinagtiwala kay Lord, wala akong pandemic, wala akong crisis. Amen. Gagawa at gagawa siya ng paraan para po tayo ay matulungan. Lalong-lalo na kapag ikaw ay faithful kay Lord. Ang sabi ng Bible, ang iyong katapatan ang nagtatadhana para sagutin ang iyong mga panalangin. Amen. So patuloy po tayo sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Napag-aralan po natin, ito pa rin yung tema po natin. Kasi nasa kalagitnaan po pa rin tayo. Nandito pa rin po tayo sa crisis sa buhay. Reasons why God allow crisis and trials. Dati nagtanong na rin ako, bakit pinayagan ni Lord na mayroong pandemic? Bakit pinayagan ni Lord na mayroong virus na ganito nangyayari? Nung tinanong ko, lahat ng tao nagre-reklamo, crisis. Ano ba? Lahat ng tao kahit nandito sa ibang bansa sabi nila, problema sa pera. Sabi ko, nawalan ka ba ng trabaho? Hindi. Bakit yan ang problema? Bakit nung hindi crisis? Ganun pa rin ba ang sweldo mo? Ganun pa rin. Hindi ibig sabihin, hindi pandemic sa'yo. Tama mali? Nakikipandemic din sila, sumasakay. Pero ikaw, may trabaho ka, ibig sabihin, hindi ka nadaanan ng pandemic. Yung sahod mo, ganun pa rin, hindi ka nadaanan ng pandemic. Yung mga ibang tao lang ang nagkaroon ng pandemya. Amen. Yung mga walang ng trabaho, nagkasakit, sila yung nadaanan ng pandemic. Pero yung taong nagtatrabaho at hindi nawalan ng trabaho, mula pa nung nagkaroon ng pandemya, ibig sabihin, hindi ka kasama. Oh. Yung mga nakaltasan, yun ang mga nasama. Pero, mga kapatid, tignan nyo. Sinong walang trabaho dito? Walang nagtataas. Ilang Friday na ako nagsasabi, sinong walang trabaho? Walang nagtataas eh. Ibig sabihin, andun pa rin yung blessing sa inyo. Andun pa rin yung pagpapala ni Lord sa inyong buhay. Amen. Praise the Lord. Amen. Tignan nyo, sabi nga nila, nag-pandemic daw, lalong nagsitabaan. Paano nagkaroon ng crisis kung lalong nagsitabaan? Di ba? Hindi nag-crisis. Maraming ayuda, Pastor. Maraming ayuda. Ibig sabihin, yung ayuda na yan, alam niyo po ba, napapabilib ako sa ayuda na yan eh. Kahit pa nung pandemic, nung kapanahunan ng mga unang tao sa Bible, nagpapaayuda rin si Lord. Di ba? Alam mo, gustong-gusto ko yung buhay ni Elijah kung paano inayudahan ni Lord. Di ba? Hindi siya gumamit ng tao para ayudahan si Elijah. Ang ginamit niya, uwak. Biruin mo yun? Ganun kamahal ng Lord ang isang taong tapat na naglilingkod sa Kanya. Kasi si Elijah siya yung tapat ng kapanahunan nila. Kaya kahit nasa kuweba siya, hinahanap para patayin at nagtatago, then the Lord, hindi siya gumamit ng tao. Baka yung tao kasi magsumbong sa hari at mahuli si Elijah. Tama. Bakit yung uwak? Makakapagsumbong ba sa hari? Hindi. Nakita ko yung ilalig doon. Minsan may mga taong traidor. Kaya ginamit ni Lord yung uwak para hindi makita si Elijah sa pinagtataguan niya. Dahil kapag gumamit siya ng tao para pumunta doon, baka magsumbong at pabayaran. Kaya ginamit niya yung uwak na ayudahan si Elijah. Hindi makakapagsalita yung uwak. Di ba ang galing ni Lord? O hindi nga nahuli si Elijah. O, nawalan ng tubig. Nandun pa rin. Kinumpleto niya. Kaya ganun po ang Panginoon kapag po tayo naging tapat. Kahit nasa krisis ka ng buhay, kahit nasa kalagitnaan ka ng pandemic, magsisin at magbibigay ng ayuda si Lord. Tingnan nyo. Sino ang hindi naayudahan ni Lord dito? O, ngayon wala. Ang masasaga ng pandemic, maraming nagreklamo. Ganun po katapat ang Diyos sa ating mga buhay. Kaya kapag may trials po kayo, minsan inaalaw ni Lord John. Bakit? Ang sabi ko sa inyo nung unang pinag-aralan po natin, dahil gusto ni Lord na maging mapagpakumbaba ka kung bakit kayo inaalaw. Kasi minsan, nasusobra na tayo ng yabang o nakakargahan ng konti ng yabang. Amen? Dahil pinababayaan ni Lord na magka-crisis ka. Dahil pinababayaan ni Lord na magkaroon ka ng trials. Kasi minsan, tumataas ng tingin mo sa sarili mo. Oh, sa Ilocano, blablabos ka mo tayo. Diba? Medyo tumataas ng... Diba? Minsan nakakalimot ka na. Kaya minsan inaalaw ni Lord yan. Para minsan magising ka sa katotohanan. Then, lumapit ka ngayon kay Lord. Ang pangalawang napag-aralan natin kung bakit inaalaw ng Diyos ang pagsubok sa buhay kasi gusto niyang magkaroon ka o madibilap ang iyong karakter na
ang iyong pag-uugali. Dahil minsan, sumasama na rin ang iyong ugali. Kung mayroon ka, kung mayaman, kung gumaganda ang iyong buhay, minsan sumasama rin ang iyong ugali. Di ba? Minsan ginagamit mo yung estado mo sa buhay. Kaya minsan, pinababayaan ni Lord na dadaan ka sa pagsubok sa buhay, pinababayaan ka ni Lord na dumaan sa problema sa buhay, crisis sa buhay, para madibilat ang magandang karakter. Di ba? Alam niyo, pag nasa kasagsagan ka ng problema at marami kang binubuhat sa buhay, may nadidibilap sa iyo eh. Mas lalo kang nagiging magpakumbaba. Mas lagi kang tumatawag sa Diyos. Dati pag, di ba, kapag masakit yung tao, halos minuto ata tumatawag kay Lord? Sige. Di ba? Pag may nararamdaman ka, oh Lord, patawarin mo ko. Naalala mo, humingi ng patawad. Di ba? Pero kapag wala kang nararamdaman, baka nandun ka sa happenings, nandun ka sa kung saan ka lumalakad. Hindi mo, di ba? Pero kapag nandun ka sa crisis sa buhay, bago ka matulog, naiiyak ka. Di ba? Kasi naalala mo yung problema mo, yung crisis mo. Tumatawag ka lagi at nanalangin. Ganun po ang Diyos. Pinababayaan niyang ikaw ay dumaan sa pagsubok sa buhay dahil gusto niyang may madibilap na magandang karakter sa'yo. Kasi minsan pumapangit ang ugali mo. O, tingnan mo yung katabi mo kung gumanda ng ugali niya. Ngayon tumawa kayo sa akin. O, sabihin mo ngayon, ay, napakaganda pala ng ugali mo, sister. Ha? Di ba? O, tingnan mo ngayon. Napakaganda pala ng ugali mo, sister. Ngayon ko lang nakita. Ngayon nahiya kayo magsabi. Totoo po yun. Pinapayagan ng Diyos ang isang pagsubok o isang problema na dumarating sa ating buhay kasi gusto ni Lord na ikaw ay madibilang mo ang isang magandang karakter. Pangatlo, the third reason why God allow crisis and trials in our lives, ito ang isa. Gusto kang disiplinaan ni Lord? Pastor, bakit naman? Tatanungin ko kayo, pasaway na daw. Kasi minsan nagiging pasaway na po tayo. Amen. Nakakalimot na rin po tayo. Bakit? Ano bang ibig sabihin ng discipline? O sige, anong pagkakaintindi nyo sa discipline? Discipline, pinag-aalit nyo lang eh. Kinakorek. Tinutuwid. Tinutuwid ang mali? The practice of training people to obey rules or a code of behavior using punishment to correct disobedience. Sa dictionary po yan. Hindi po sa Biblia ko kinuha. Sabi niya, sabihin nyo, the practice of training people to obey rules. Kasi marami na kayong nilalabag na batas. Kung bakit sa mundo pa lang to hindi pa sa Biblia ang sabi dito, the practice of training people to obey rules. Kaya minsan yung mga pasaway sa ating barangay, minsan dinidisiplinahan din sila ng mga ating namumuno sa isang barangay. Tama, mali? Tama. Kapag nagsigaw-sigaw ka doon, nalasing, minsan dinidisiplinahan ka. Eh kami dati, tinutulak namin sa kanal. Magreklamo sa kapitan. Sabi namin, nagkikipag-away. Sinong kakampihan? Yung lasing o kami hindi lasing? Ha? Yung lasing ang hindi kakampihan. Magsusumbong naman ngayon yung lasing. Sasabihin naman namin, nagkikipag-away. Wala naman yan. Sasabi nila, ay lasing kasi ito. Kaya, o diba? Mga kapatid, kung bakit ina-allow ni Lord ang crisis o trial sa ating buhay kasi gusto rin tayong disiplinahan ni Lord. Kasi minsan nga nagiging pasaway na rin tayo. Bakit, Pastor, may pasaway ba na Kristiyano? O tingnan mo yung katabi mo ngayon. Hindi ko sabihin mo pasaway siya. Diba? Bakit marami rin bang rules ni Lord na dinidisobey? Parang ganito lang ilagin po natin The practice of training people to obey rules. Yung rules ni Lord. Baka marami na rin po tayong hindi ino-obey. Nagiging disobedience na rin po tayo. Amen?
Parang ganun lang yun. Or a code of behavior using punishment to correct disobedience. Sino po yung mga dinidisiplinahan? Mga taong pasaway. Mga taong disobedience. Pasaway pa rin. Mga taong walang disiplina. Pasaway pa rin daw. Mapupunta pa rin sa pasaway. Pasaway pa rin nga talaga, di ba? O tingnan natin yung biblical definition niya. Dito sa Hebrews chapter 12, verse 11, sabi dito, in your struggle against sin, you have not yet resisted to the point of shedding your blood, and have you completely forgotten this word of encouragement that addresses you as a father addresses his son. It says, my son, do not make light of the Lord's discipline, and do not lose heart when He rebukes you, because the Lord disciplined the one He loves. Amen. Ha? Ano yung sinabi ng Bible? Bakit ka po dinidisiplinahan ng iyong mga magulang nung iyong bata ka pa at naging pasaway ka? Bakit? Ayaw ka ng tatay mo o ng mga magulang mo na pumangit ang iyong ugali, na pumangit ang iyong karakter, na matigas ang ulo mo, gusto nilang maging mabait ka. Di ba? Minsan iniisip natin pag pinapalo tayo ng ating mga magulang, ang mga magulang natin ayaw sa atin, hindi. Doon ko rin na-realize na unti-unti na kung bakit pala tayo pinapagalitan ng mga magulang, ng mga nakakatanda sa atin noon dahil gusto nila tayong disiplinan at para mapaayos natin ang ating mga karakter at gumanda ang ating mga pag-uugali. Amen. Kasi mahal nila tayo. Ayaw nila tayong mapahiya balang araw. Ayaw nila tayong lumaki na pangit ang ating paglaki. Ang pagkatao natin ay pangit. Amen. Ayaw nila tayo dinidisiplinaan. Kaya rin po ang salita ng Panginoon o ang Diyos kung bakit niya inaalaw ang problema, na magkaroon ka ng problema, magkaroon ka ng trials, dahil mahal na mahal ka ng Diyos dahil nakita niya na marami ka ng dinidisobey. Amen. Kaya sabi dito, do not lose heart when He rebukes you. Ang problema kapag may nandidisiplina sa'yo, no? Mas matapang ka pa sa nandidisiplina. Ah? Ibabalik mo yung pandidisiplina sa'yo. Alam niyo ba, ito yung lagi mong sinasabi sa inyo mga kapatid. Ang salamin ng iyong ugali, ibang tao. Dahil hindi mo makikita minsan yung sarili mo. Akala mo hindi ka madamot, madamot ka pala sa ibang tao. Ah? Totoo yun. Maganda. Sa tingin mo, pero sa tingin ng ibang tao, hindi. Ano papaniwalaan mo? Yung sarili mo o yung ibang tao nakakita? Sige nga. Ang ibang tao, inaaway mo yung ibang tao pag sinasabihan ka, medyo may pride ka eh. Hindi, sasabi yung sa akin, yung ibang tao. Di ba? Kasi minsan yung pag-uugali po natin, hindi natin nakikita talaga yan. Ang nakakakita at nakakapansin, ibang tao. And that's why sabi ko, ang salamin ng iyong ugali, nakikita ng ibang tao. Okay lang kung isang tao lang ang nagsasabi na pangit ang ugali mo. Pero hindi pa siguro ako maniniwala. Pero kung most of the people nagsasabi na ganun ka, maniniwala ang ibang tao. Sabi mo naman, masalang po ngayon ugali ko. Di ba yung mga tao ganun? Masalang po ngayon ugali ko eh. Ganun ka eh. Di ba? Paano mo alam? Sabi nila. Di ba? Ang taas kaya ng pride mo minsan. Sabi dito, because the Lord disciplined the one He loves, and He chastens everyone He accepts as His son. So endured hardship as discipline. Minsan, masakit din pala ang disiplina, no? Kasi may malakit na punishment daw. But God does not punish us. Hindi po, ano ba sa Tagalog yung punishment? Hindi po tayo pinaparusahan ni Lord. Hindi po tayo pinaparusahan ni Lord. Mga kapatid, bakit ka nagkakaroon ng pagsubok sa buhay?
Bakit mayroon kang problema sa buhay na inaarap minsan? Minsan na, dinidisiplinahan ka lang ni Lord. Amen. Tama po yun. Kasi alam ni Lord na minsan, nagiging disobedience po tayo. Kaya po dito sa book of Hebrews, mga kapatid, in your hardship as discipline, God is treating you as His children. Amen. Ganun din po ang Diyos. Kung paano tayo dinidisiplinan ng ating mga magulang o mga magulang dito sa ibabaw ng lupa, ganun din po sa biblical. Dinidisiplinahan din po tayo ng Diyos para gusto niya makita na tayo po'y totoong Kristiyano. Kasi minsan nagiging Kristiyano na lang tayo sa puso. Wala sa puso at pagkatao. Diba? Kaya nasabi ko sa inyo, hindi mo na ma-identify ngayon kung sino ang totoong Kristiyano. Pumunta ka sa wall, parehas may mga nakapost na biblical quotes. Di ba? Parehas may puro mga encouragement. Pero sa susunod na araw, makikita mo ang mga pinupost, nakakaloka. Aminado. Parang hindi sila, ano ba yung tawag? Parang silang hindi magtugma sa pagiging buhay Kristiyano. O, di ba? Napakaganda, di ba? God is treating you as His children. For what children are not disciplined by their father? If you are not disciplined, and everyone undergoes discipline, then you are not legitimate, not true son. Ganyan pala, no? Kapag hindi ka daw totoong anak, binababayaan ka lang. Ha? Ha? Totoo nga naman, pag minsan hindi mo mga anak, okay, pinababayaan mo doon na kahit siguro ka, di ba? Pero yung anak mong makita mong nagbababad sa tubig, umulan, sigurado tatawagin mo yan. Dahil ayaw mong magkasakit. Tama. Pero kapag hindi mo anak, sasabihin mo ba, baka wala kang pake. Ha? Ganun po ang sinasabi ng Diyos, amen. If you are not disciplined and children are not disciplined by their father, if you are not disciplined and everyone under discipline, then you are not a legitimate, not true sons and daughters at all. And moreover, we have all had human fathers who have disciplined us and we respected them for it. How much more should we submit to the Father of Spirit and life? They discipline us for a little while as they thought best, but God disciplined us for our good in order that we may share in His holiness. No discipline seems pleasant at the time, but painful later on. However, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. Sa una, masakit lamang po yung disiplina. But in the process, in the long run, doon mo makikita na maganda rin palang ibubunga para sa'yo balang araw. Balang araw, marirealize mo na, thank you at tinuruan ako ng tatay ko noon. Thank you at tinuruan ako ng mga magulang ko noon na marunong akong rumispito sa mga nakakatanda. Thank you at tinuruan ako noon at dinisiplinahan nila ako noon at naging ganito na ngayon ang buhay ko. At narating ko yung ganito. Amen. Kaya tama rin minsan yung sinasabi ng matatanda, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, Hindi marating sa paroroonan. may stiffing down. Totoo po yun. Sige, huwag kang lumingon kay Lord. Parang ganun, saan ka ba nang galing? Yes, our earthly father. Yung sinasabi nila ganun. Ganun din po, kapag hindi ka po lumingon kay Lord at nagbalik sa Panginoon, kahit anong pagpapagal mo sa buhay, kahit anong pagsisikap mo sa buhay, hindi giginawa ang buhay mo, hindi ka makakaramdam ng matahimik na buhay. Pero kung nasa Diyos ka, mga kapatid, kahit anong pagsubok, kahit anong trials ang mararamdaman mo, you are still kalmado ka pa rin. Peaceful pa rin yung utak mo. Di ba? Kaya mga kapatid, kapag dinidisiplinahan po kayo ni Lord, alam niyo po ba na minsan ang disiplina ni Lord, gumagamit siya ng ibang tao? That sometimes the discipline of the Lord is not direct from the Lord. Sometimes it uses people to discipline you. Di ba? Kaya minsan kapag maging sensitive po tayo, maging aware po tayo yung paggalaw ng Espiritu sa ating mga buhay bilang isang Kristiyano.
Kapag naramdaman nyo po na may nagkukurik po sa inyo na pangdidisiplina, ibig sabihin, maybe the Lord is using these people. Amen. Huwag po kayong maging mataas. Bagko sabihin nyo, I stand to be corrected. Thank you, Lord. Pinalalahanan mo ako. Bakit nga inaalaw ni Lord ang problema at pagsubok sa buhay? Kasi minsan gusto ni Lord na madisiplinahan din po tayo. Kasi minsan nakakalimot na po tayo. Minsan nakaka-absent na rin po tayo ng Friday. Di ba? At kapag ikaw ay may karamdaman, Lord, sige na, magsisimba na ako, pagalingin mo lang ako. Di ba? Sige na, Lord. Magsisimba na ako. Basta makahanap lang ako ng magandang trabaho. Hello? Maganda ba yun? Sige na, Lord. I-promote mo lang ako sa trabaho. Magsisimba na ako. Hello? Minsan totoo kayo sinasabi nila, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. O, di ba? Paano maaawa sa'yo si Lord? Wala naman nakikitang kaawaan sa'yo. Dahil ang yabang mo naman. Paano mayabang? Lumalangoy ka naman sa kasalanan. O, di ba? Maaawa ang Diyos sa'yo kapag ikaw ay naging tapat. Di ba? Kapag ginagawa mo kung ano yung gusto niyang mangyari sa iyong buhay. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Eh, mag-worship ka. Magsakripisyo ka para sa Lord. Para yung awa na sinasabi doon, ipagpapalain ka ni Lord. Amen. To Hebrew word of discipline. Ayan. Tignan nyo na yung dalawang Hebrew word of discipline, mga kapatid. Yasar, discipline which involves God's action, refers to disciplinary action. Pag sinabi natin disciplinary action, na-DA ako ngayon Ano yung sabi ng DA? Kasi nung na-DA? Bakit ka na-DA? May kasalanan. May na-violate ka. Amen. May na-violate ka. Anong na-violate mo? Kasi nga ako pastor, isa po akong musician, isa po akong worship leader, kaya lang, medyo may nagawa po akong hindi maganda at may nakakita. Okay, sana kung walang nakakita, pastor, baka hindi ako na-DA. Diba? Pero i-DA ka pa rin ni Lord. Ang DA mo, kapag walang nakakitang Kristiyano, hindi nakita ni pastor, hindi ka na-DA ni pastor, ang i-DA naman sa'yo ni Lord, baka matumal ang pagpapala. Or baka walang pagpapala. Anong mayroon? Pagpapalo. Di ba? Masakit pa naman ang pagpapalo, di ba? Ganun po mga kapatid. Disciplinary action. Ang problema kapag may nabibigyan ng disciplinary action, even Christians, even workers in the church, even leaders in the church, kapag nabibigyan ng disciplinary action, lumalayas. Nagagalit. Alam niyo mo ba na ang disciplinary action, dito po na itutuwid yung mga mali natin. Dito po natin nare-realize na may mga pagkukulang tayo. Dito po natin nare-realize na may nagawa tayong hindi maganda. Ang problema kapag na-DA, sumasama ang loob. Sabi niya kanina, bakit ka na-DA? Ang sabi niyo kanina, may na-violate kang rules na, diba? Sina? Kaya mga kapatid, kapag dinidiin ka pa ni Lord, dinidisiplinahan ka ni Lord, sabihin mo, thank you, Lord. Ah? Thank you, Lord. Kasi, ibig sabihin, gusto ni Lord na maayos ang iyong buhay. Sige, kuya. Pangalawa, na Hebrew word sabi niya, yakap. Ang ibig sabihin, rebuke, which refers to God's word, refers to corrective words. O, diba? Ang problema dito sa corrective words na to, kapag may nagkukurik sa'yo at pinagsasabihan ka, corrective words ha, nakaw, Diyos ko, Lord, oray si kamo. Ano daw? Ano daw? Tagalog tayo. Kapag may nagkurik sa'yo, ikaw nga rin eh. Tapos, gagamitin pa yung sa Matthew. Mas malaki pa yung nakabalang dark rose mo sa iyong mata. Sasabihin pa, di ba?
Mga kapatid, alam niyo po ba kung bakit may nagkukurig sa inyo? Minsan, hinihipon ni Lord yan. Sige anak, ito gagamitin niya para sa'yo, para maikurig ka. Sinabi ko naman sa inyo kanina na ang pagdidisiplina, pwedeng gamitin ni Lord nino man. Maaring hindi, maaring yung katabi mo pa ang magkurig sa'yo. Sasabi mo, ikaw din eh. Di ba? Imbis na sabihin mo, thank you sister dahil pinaalalahanan mo ako. Thank you Lord dahil ginamit mo siya. Tama, mali. Pero yung iba, sika, ikaw, parehas talaan. Parehas lang tayo. Diba? Minsan ganun eh. Imbis na i-accept mo yung disiplina at yung pagtuturo ng Diyos sa'yo, nasabihin mo, thank you Lord. Thank you sister. Dahil ginamit ka ni Lord para sa akin. Diba? Hindi yung, sika, ikaw, parehas lang tayo ah. Ang ganda nga yun eh, dahil ginamit ni Lord para sa'yo eh. Diba? Mga kapatid, corrective words. Nasubukan nyo na ba to? Na may nag-correct sa'yo? Anong reaction nyo? Nagtampo? Sumama ang loob? Sumama loob. Oh, yan. Sumama ang loob. Kasi, hindi mo matanggap ang galit. Yes! Minsan hindi mo matanggap dahil yung nag-correct sa'yo, ang tingin mo, mas malala pa. Naglasing. Pero hindi mo ba alam na yun ay kaparaanan, wagas o ways ng Panginoon para ikaw ay Gising. magising. Ang galing. Di ba? Magising. Ako yun eh. Totoo po yun mga kapatid. Kahit na minsan, ikaw na Kristiyano, ginagamitan ni Lord ng hindi mananampalataya para mas malalong magising ka. Dahil kapag hindi mananampalataya, nahihiya ka. Yes. Ikaw may kasama kang hiya. Ikaw malayo na yung hiya sa'yo. Tumigas na ang iyong puso. Di ba? Kaya sabi ko sa inyo noon mga kapatid, pag nandun ako sa trabaho, pag nagagalit-galit na ako, pag sabi ko, mali-mali yung ginagawa ng bagat, sasabihin sa akin ng katrabaho ko, Pastor! Reminder. Mawawala yung galit mo eh. Parang ang malulusaw na parang isang tatawagan ka, di ba? Eh, mga pan pa yun, ibang lahi. Nakatrabaho ko. Pag sinisigaw ko sila, sigaw naman na hindi ko para ikurik lang yung mga trabaho nila. Sasabihin nila sa akin, Pastor! Gawin mo rin yung ibang lahi, no? Totoo po yun. Kapag alam na nila na yung itsura mo naging iba na, dahil kapag, alam mo naman kapag mali-mali yung ginagawa niya, gusto mo i-correct, di ba? Minsan, may mga time na ikaw din ay magtataas ng boses, may mga time na ikaw din ay yung parang yung itsura mo para din namumula-mula ka na. Biglang sasabihin nila sa akin, Pastor! Dapat pala, hindi ko sinabing pastor ako nung sinasabi nila. Alam mo bakit? Parang kang malulungsaw. Eh paano kaya kapag nandun ka sa area ng mga ganun, sasabihin nila sa'yo, born again ka? Kristiyano ka? Kristiyano ba to? Kaya minsan ginagamit din ni Lord yung mga hindi mananampalataya to correct us. Amen. Ang masakit kapag hindi mananampalataya, hindi natin katanggap-tanggap. Sinabi nyo kanina, di ba? Mayroong tanggapin. But sometimes, that is God's ways. Kaya nga po, inaalam ni Lord ang pagsubok sa buhay. Ang trial sa buhay. Dahil gusto niyang magkaroon po tayo ng disiplina. My son, do not despise the Lord's discipline. Totoo po. Huwag niyong tanggapin niyo po yung disiplina ng Diyos. Tanggapin niyo maayos sa inyong buhay and do not resent His rebuke because the Lord disciplines those He loves. As the Father, the Son, He delights in. Alam niyo po ba na yung rebuke ni Lord, hindi naman si Lord mismo manggagaling yung rebuke. Mararamdaman mo ba yung rebuke ni Lord? Ang rebuke ni Lord, manggagaling yan sa katabi mo. Correct. Kaya tignan mo yung katabi mo, baka gamitin ni Lord yan balang araw. Ha? Baka gamitin yan ni Lord balang araw para i-rebuke ka. Ang sasabihin mo lang, naku, naalala ko yung sermon ni Pastor, ginamit to ni Lord ka. Amen. Di ba? Baka balang araw sabihin ng katabi mo, Sister, naliligaw ka na ng landas, ano yung ginagawa mo? Huwag mong sasabihin, tayong dalawa. Sabihin mo, thank you.
Naalala ko yung sermon ni Pastor. Tama mali. Diba? Huwag kang iiyak-iyak. Huwag mong pagtampuhan yung katabi mo. Huwag kang magtampo sa sinasabi ng tampo mo. Baka yun ay ginagamit ni Diyos para ma-rebuke ka. Kasi hindi naman pwedeng mag-rebuke si Lord na, oy, ang pahit ng ginagawa mo. Hindi naman manggagaling kay Lord. Diba? Sino nakarinig ng boses ni Lord na nirebuke siya? Hindi. Hindi nyo maririnig. Pinapadaan niya rin sa ibang tao yung kanyang pag-rebuke sa'yo. Diba? Ang sinabi niya dito, because and do not resent His rebuke. Diba? Nirebuke ka na ba ni Lord? Narinig ko ba yung rebuke ni Lord? Hindi. Diba? Rebuke ng tao yung pastor. Ginamit yun ni Lord. Kaya huwag mong sasabihin balang araw na, naku si sister, kasi ganito pastor, pinagsabihan ba naman ako na ganito ako? Kaya, ayaw ko munang magsimba, ayaw ko makita si sister. Nagburbur pida, pastor. Kumukulo ang dugo ko pag nakikita ko pastor eh. Para bang hindi ako. Delikado yun. Ang kumukulo ang dugo, delikado yun. May blood ka. Kaya huwag mo pakuloyin yung dugo mo. Amen. Hindi ko yan. Yan. 3 types of discipline. Para malapit na tayo. Preventive, supportive, at corrective. Preventive. Bakit preventive? Para hindi ka makagawa ng hindi maganda. O, di ba? Para hindi pumangit yung ugali mo. Bakit preventive? Kapag dinidisiplina kasi, na-prevent yung, oo nga pala, mataas pala ang pride ko. Ngayon, ma-prevent mo na ngayon. Diba? Madami pala, no? O ngayon, makapag-share ka na rin sa mga kaibigan mo. Tama pala? Tama pala daw. Diba? Supportive. Sabi supportive. Baka gusto nyo naman itong supportive. Ha? Gusto nyo ng support? Pang Ate Lorena. Pero pag nandun ka sa corrective, Hindi matanggap. Ay, iba na. Ilan na. Ilan na. Ay, question. masakit na yan. Diba? Pag corrective kasi, pag kinukorek ka, pero sinabi na ng Diyos sa kanyang mga salita sa 2 Timothy chapter 3. The Word of God, used for teaching, used for correcting, used for rebuking, para ikaw ay maging righteous. Di ba? Kaya sabi ko, hindi naman si Lord ang magkukorek sa'yo ng direct. Hindi naman si Lord ang magre-rebuke sa'yo ng direct. Hindi naman si Lord ang mag-treat sa'yo ng direct. Pinapadaan niya sa mga taong nakakasalamuha mo. Amen. Ibig sabihin, Pastor, yung katrabaho kong hindi mananampalataya na nagkukorek sa akin, minsan ginagamit ni Lord. Maybe. Para mahiya ka minsan dahil hindi mananampalataya yun. Yung mga sinabi ko sa inyo kanina, na kapag ako'y nagagalit sa trabaho, sabi sa akin, Pastor! Minsan nawawala tuloy yung... bumababa kaya yung temperatura ko kapag tinatawag akong gano'n. Lumalamig kaya yung temperatura ko. Eh ngayon, kapag nandun ka sa mga kaibigan mo, ikaw yung mananampalataya, sasabihin sa'yo, ano ba sasabihin sa'yo? Sister! Diba? Pag sister, brother, gano'n ang alam nila eh. O diba? Parang nakakaya, diba? Pero minsan, gano'n po yung kaparaanan ni Lord. Minsan akala po natin napaka-harsh. Minsan akala po natin napaka-pangit. Pero kapag po ay tatanggapin natin ng maluwag, may magandang mangyayari sa ating mga buhay. Amen. May mga maayos sa ating mga buhay, mga kapatid. Amen. Sige, kuya, para mabilis. Point number 1, God's discipline stems from love and its purpose is for our own good. O, di ba? Yung disiplina pala minsan, hindi na pala, yung disiplina pala, ay, ano ba? Yung disiplina, para rin po pala sa ikagaganda natin. Amen. O ba? Yung didisiplina ka ng mga magulang mo, huwag kang maligo dyan sa ilog, baka malulod ka. Tama yung pagdisiplina na yun, nung bata pa tayo. Diba? For our own good, dahil ayaw ng mga magulang natin na tayo ay malunod. Diba? Kaya ng mga bata kami, titigas ng ulo namin, naliligo kami sa ilog. Marami ng mga, ano ba yun? Nalunod sa ilog na yun. Ako naman dati, marunong akong lumangoy. Kahit marunong kang lumangoy, minsan may tinatawag na aksidente. O, diba? Kaya yung disiplina ng mga magulang minsan, it's our for own good.
Yung disiplina rin ni Lord ay para sa inyo rin kabutihan. Ganun lang yung mga kapatid. Sige kuya. Whoever loves discipline loves knowledge. Tama pala, no? Ang taong mapagmahal sa pagdidisiplina, nagkakaroon ng karunungan. Nakakagin siya ng knowledge. Amen. But whoever hates correction, stupid. Aray ko. Yung ayaw pa-correct, yun yung mga taong di ba? Yun ang sinabi sa Pablo. Ito siya. Ano ba sa Tagalog to? Stupid. Mangmang. Sige kuya. To ignore God's discipline is to ensure one's downfall. Ang taong nag-i-ignore sa disiplina ng Diyos, delikado ka ba ng araw? Babagsak ang iyong karir. Babagsak ka rin ba? Hindi magandang kahinat ng iyong buhay. Okay. Stern discipline awaits anyone who lives the path. The one who hates correction will die. Naku, nakatakot naman. Hindi man dito na sinasabing die literal. Hindi naman yan mga kapatid na physical die. The purpose of God's discipline is not to punish us, but to transform us. Yan po yung sinabi ni Jerry Bridges. Ang sabi niya, ang purpose daw ng disiplina ay hindi po tayo pinapanis, pinaparusahan. Bagpo sabi niya, para po tayo ay transform. Para po tayo ay baguhin ni Lord. Amen. Kung bakit inaalaw niya yung pagsubok o bakit dinidisiplina tayo ni Lord. Ay, wala na kuya. Yan. So mga kapatid, sino po nakatikim na ng disiplina ni Lord? Amen. Ang dami pala. Pare-parehas pala tayo. Sino po dito ang kinukurik ng kanyang kapitbahay? Nagagalit. Di ba? Sino po yung kinukurik ng kaibigan dito at nagtatanim ng sama ng loob? Sasabihin ko po sa inyo ngayon na kapag po kayo kinukurik ng iyong mga kaibigan, kamag-anak, kasama sa trabaho, most especially kasama sa church, sabihin mo kay Lord, thank you, Lord. Ang sabi ng Bible kanina, nagkakaroon ka ng karunungan kapag tinatanggap mo yung mga ganitong disiplina. You gain knowledge. At gaganda yung buhay. So discipline, mga kapatid, is very important in our. That's why God allow trials, God allow crisis in our life because dinidisiplinahan ka ni Lord. Gusto ni Lord kasi na hindi pumangit ang iyong buhay. Gusto kasi ni Lord na gumanda ang iyong buhay. Gusto kasi ni Lord na maranasan mo yung magandang kapanatagan sa buhay. Kaya po sa oras na ito mga kapatid, sana po, sana nga, at sana all, pag may dinidisiplinaan, laging sasabihin, thank you, Lord. Thank you, sister. Huwag mong sasabihin, ikaw din, sister. God bless you all po, mga kapatid. Bless the Lord. Praise God po sa buhay.